Magandang araw. Mga kababayan, pag-uusapan po natin, ano nga ba yung malalim na rason kung bakit umalis po itong si Attorney Kaufman o nag-withdraw as lead counsel ng ating dating President Rodrigo Roa Duterte. So yung isa is sumabay din, nag-withdraw din. Anyway, at yan ang ating pag-uusapan. Ako naman, alam ko dito, bago umalis naman si Attorney Kaufman, nakapag-usap po sila, hindi lang po ni Tatay Digong, kundi yung mga anak na rin ng ating dating President Rodrigo Roa Duterte. And napakahirap po, mga kababayan natin, ang laban sa ICC ngayon. Lalong-lalo na, tayo mismong mga Pilipino, alam natin na bayad po ang ICC ng gobyernong bangag na ito. Dahil ang ginawang kidnapping, pagpapadala kay President Duterte sa dahig, ay government-sponsored. Group effort pa nga, di ba? Yung kanilang pinagawa. Sa maikling salita, talagang inapi nila yung mga Duterte, pinagtulungan nila yung ating dating president dahil takot nga po sila sa mga Duterte. Yung inakala nila na ayaw na ng mga Pilipino sa mga Duterte kapag magawa nila ito. So ang nangyari po kabaliktaran. At tingnan nyo rin ngayon ang kanilang ginagawa sa ating Vice Presidente. Dahil takot nga sila sa Duterte, takot nila na bumalik na naman yung tapang at malasakit yung pagpapa-implement ng mahigpit na peace and order sa ating bansa. And siyempre, yung corruption na ngayon ang isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa kung bakit tayo lugmok sa kahirapan. Lugmok yung ating bansa ngayon, hindi lang po yung ating ekonomiya, no? Kundi yung lahat po eh. Tayo po ngayon ay parang nagiging narco-politics na rin. Napapalibutan tayo ng mga politiko na involved din, hindi lang sa corruption, kundi sa kalakaran ng illegal na gamot. Kasi wala naman silang ginagawang war on drugs nila. Wala daw namatay. Kasi wala naman silang ginagawang intense operation. Anyway, balik tayo dito mga kababayan po natin sa paliwanag ni Atty. Kaufman. Sabi nga ni Atty. Kaufman, kung maaprubahan ang kanyang withdrawal. So ito, sinabi niya bago siya mag-apply ng withdraw. No? Sinisigurado niya na iiwanan niya si Tatay Digong na nasa maayos na kamay or safe hand. At sabi niya nga, God bless po kay President Duterte, God bless sa pamilya ni President Duterte, at God bless na rin sa Filipino nation. Daghang salamat. So yan po, yung mga katagang iniwan po ni Atty. Kaufman sa kanyang pag-alis, mga kababayan po natin, bilang legal counsel or lead counsel ng ating dating president. So yung kababayan natin, mayroon po siyang paliwanag. Bakit nga ba nag-withdraw si Kaufman? Para sa kalinawan ng lahat, no? Dito, pakinggan natin si Boss Allen Ponte, Filipino-American po, mga kababayan. Hello, ABS-CBN. Heto na naman tayo sa mga clickbait headlines na somehow misleading. I am not saying it is, but somehow misleading. As you said, nag-withdraw si Nicholas Kaufman and Dov Jacobs to be Duterte's lawyers sa ICC. Well, nag-withdraw sila, nag-file sila ng withdrawal sa court na hindi na sila magiging lawyers ni Duterte sa trial phase ng kanyang kaso. Mainly because, number one, Kaufman was hired and has a one-year contract from March 31, 2025 to March 31, 2026. Tapos na po ang kontrata ni Kaufman. Now, So in short, may kontrata si Kaufman. Ako actually, mga kababayan po natin, hindi ko alam na yung si Kaufman pala may one-year contract lang bilang lead counsel ng ating dating presidente. So at least nalaman natin ngayon dito sa ating kababayan. Iba rin talaga no, na magre-research tayo at maghahanap din po tayo ng may alam, no, yung pwede maging source natin. Kasi sa ngayon ha, mga kababayan natin, ito totoo, ito ha. Sa nangyari kasi ngayon sa atin, yung mainstream media ay parang sila yung nagpapakalat ng fake news ngayon. Tingnan mo yung ginagawa nila ng PCO, Presidential Communication Office, Claire Castro, Dave Gomez. Diba? Na-trending din sila dahil sa pagpapalabas nila ng mga throwback picture, videos na alam po ng mga Pilipino na masyado nilang ginagago. And ganoon din sa mga isyong ganito, pag-abot sa mga Duterte, ginagatungan nila. So dinadagdagan nila na para mapaniwala ang tao sa isang napakalaking kasinungalingan. So basta, no? Meron lang sila mga highlight,
pero hindi nakalagay doon yung paliwanag kung bakit nga nag-withdraw si Atty. Kaufman. So yung tao parang napapaisip bakit kaya nag-withdraw? Ano kaya ang rason? Wala silang nilalagay na paliwanag. So mainam pa rin na may mga kababayan po tayo na may alam at mapaliwanag ng maayos yung isyong ito. So 1 year na pala ang kontrata ni Atty. Kaufman. It is the discretion of the client whether to renew the contract or not. So ang client natin si Duterte. So now, ayaw niyang i-renew ang contract ni Kaufman kasi gusto niyang panibagong lawyers sa trial stage. Iba-iba kasi ang expertise ng mga abogado. Hindi ito one size t-shirt fits all. So Kaufman was a well-known ICC expert lawyer, especially on issues of jurisdiction of the ICC. Kaya siya yung kinuha sa pre-trial. Now, that the pre-trial case has moved forward, maghahanap na naman sila ng bagong strategical defense kasi trial stage na to. So this time maghahanap na naman ng ICC lawyer who's expert on litigation. Okay, kaya ayaw nang i-renew ng camp ni Duterte si Kaufman because he was a very good lawyer during the pre-trial stage that he was able to manifest the lack of jurisdiction of the ICC. So ayan, nagets na po natin mga kababayan po natin. Ang galing po ni Atty. Kaufman is yung pag-question ng jurisdiction ng ICC sa ating dating President Rodrigo Roa Duterte. Since nag-withdraw na nga po tayo bilang miyembro ng ICC. So yun nga, wala namang nangyari dahil alam nga natin, no, kumbaga nakakontrata na, bayad na po yung ICC sa kanilang pagkulong sa ating dating President Rodrigo Roa Duterte. So, kaya siguro kailangan na ngayon maghanap na naman ng panibagong abogado ng ating dating presidente na magaling naman, no? Dahil nandito na po siya ngayon sa talagang laban. At malalaman po natin, no? Dahil medyo mahaba-habang laban pa ito. And hopefully, sana po makahanap po yung ating dating president or si VP Sara ng abogado na magaling naman para lumaban sa totoong pagdinig na ito sa mga kaso ng ating presidente. No? Dahil alam nyo, matindi na po yung pinagdadaanan ngayon ng pamilya Duterte. At alam naman natin kung gaano po kagigil ang gobyerno ni Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos mismo, mga Pinklawan, Dilawan at mga komunista na talagang hindi na makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. At ang dating presidente ay gusto talaga nila na dyan na mamatay sa ICC. Kaya ginagawa nilang lahat para makaharang. Kahit yung interim release nga ni President Duterte ay talagang hindi nila pinayagan. Alam naman natin yan. Itong ICC, again, wala naman silang pulis. Wala naman silang sariling pundo. Hindi naman sila gobyerno. Ito po ay private organization. Diba? So saan sila kumukuha ng pundo? Siyempre sa mga bansa na mga miyembro nila at sa bansa na may pinapakulong. And dahil si President Duterte, Pilipino, ang nagpakulong ay si Bongbong, saan sila kumukuha ng pundo? Alam nyo na yan. Kung sino yung pumupundo sa pagpapakulong kay President Duterte. Pero huwag tayong susuko, mga kababayan po natin. Tuloy pa rin yung ating laban. Tuloy pa rin yung ating pagsusuporta kay Vice President Sara. Kasi ang nakita ko na isang paraan para maipabalik si President Duterte sa Pilipinas ay talagang mapanalo natin si Vice President Sara. Hanggat bangag ang nakaupo sa pwesto, talagang mahirap ang laban para po kay President Duterte. So, yun lang po yung ating update. Pasensya na ng konti. Medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Pero tuloy pa rin yung ating pagbibigay ng mga update at kaalaman sa ating mga kabayan. Maraming salamat po at God bless. Salamat po pala dito sa video mula kay Sir Allen Ponte na Filipino-American. Maraming salamat po.